Paano kung sabihin ko na may bundok dyan nakapatay ng 5 beses na mas maraming umakyat ng bundok kaysa Mount Everest? Hindi ito yung bundok na madalas mong makita sa balita o baka nga hindi mo pa nga naririnig ang pangalan nito. Hindi ito ang pinakamataas o pinakamatarik na bundok sa Europa. Pero pumapatay ito ng 100 umaakyat bawat taon. Hindi ito dahil mahirap. Karamihan ng nagha-hiking tuwing weekend kaya ituro ang Everest sa mapa. Ilan lang ang nakakabigkas ng pangalan ng nakamamatay na bundok na ito. Ang bundok na iyon ay Mont Blanc. Alamin natin kung bakit ang Mont Blanc ay tahimik na nagiging isa sa pinakamapanganib na bundok at bakit kahit ang mga bihasang umakyat ng bundok ay hindi nakaliligtas dito. Maligayang pagdating sa extreme. Noong Hulyo 12, 2012, 28 umaakyat mula sa Britanya, Alemanya, Espanya at Switzerland ang nagsimulang umaakyat patungong Mont Blanc bago pa sumikat ang araw, magkakabit gamit ang lubid sa maliliit na grupo. Kasama nila ang kilalang at veteranong mountain guide ng Britanya si Roger Payne. Naakyat na ni Roger ang malalaking bundok sa Himalayas. Naging kalihim general siya ng British Mountaineering Council at tumulong sa pagsulat ng mga patakaran sa kaligtasan at mga alituntunin sa avalanche. Kung may dapat kang pagkatiwala ang mamuno sa ligtas na pag-akyat ng bundok, si Roger Payne yon. Narito ang isang mahalagang dapat mong malaman. Ang karaniwang paraan ng pag-akyat ng karamihan sa Mont Blanc ay sa pamamagitan ng pagsunod sa isang kilalang ruta na tinatawag na 3 months route. Dinadala ka ng landas na ito sa 2 tuktok, Mont Blanc to Taco at Mont Madi, bago marating ang tuktok ng Mont Blanc. Kaya kapag nababanggit ang pag-akyat sa Mont Blanc, kasama na rin ang mga delikadong bahagi nito. Dahan-dahan at maingat na umakyat ang mga grupo sa nagyelong hangin. Walang nagmamadali, kalma, maingat at may karanasan sila. Para sa kanila, perpektong umaga iyon. Maayos ang kanilang pag-akyat sa Mont Marie na sa mapait na biro ng Tadhana ay literal na ibig sabihin ay ang isinumpang bundok. Naglakad sila sa dilim habang ang mga headlamp nila ay lumilika ng maliliit na bilog ng liwanag sa nyebe. Pagsapit ng unang liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw, nasa 13,000 talampakan na sila. Hindi nila alam at walang nakakakita na sa taas nila ay may tipak ng yelo na kasing laki ng gusali na unti-unting humihiwalay sa bundok. Alas 5:25 ng umaga nang walang anumang babala, tuluyan itong humiwalay. Isipin mong nandun ka, nakatuon sa paghinga, hakbang at sa pagsikat ng araw na nagpapakulay rosas at ginto sa nyebe. Pagkatapos, bigla na lang may tunog na parang kulog. Tumingala ka sa tamang oras at nakita ang puting pader na mabilis na lumapit sa iyo sa 70 milya bawat oras. Tinamaan ng tipak ng yelo ang grupong nasa itaas na parang guillotine at natanggal sila sa mga angkor nila. Habang nahuhulog sila, nagdulot ang kanilang mga katawan ng mas malaking avalanche na 500 talampakan ang lapad at nagdala ng mas maraming tao pababa sa dalisdis. Sa ilang segundo, ang tahimik na pag-akyat ay naging kaguluhan. Ang mga umaakyat na dating mahigpit na magkakatali sa isa't isa ay ngayon walang kontrol na gumugulong pababa ng bundok, tinatangay ng toneladang nyebe, yelo at bato. Pagdating ng mga tagapagligtas, masaklap ang kanilang nadatnan. Siyam ang namatay, kabilang si Roger Payne. Siyam pa ang nasugatan, ang ilan ay malubha. Ang natitira ay nakalabas sa nyebe gamit ang kanilang lakas o sinuwerte na hindi nadala ng pagguho. May ilang biktima na magkakatali pa rin ng lubid, magkasama sa buhay, magkasama rin sa kamatayan. Sandali lang na paglihis sa gulo. Kung gusto mo ng mga kwentong buo at walang sensor na di namin pwedeng ipakita dito, sumali ka sa Extreme Community sa Patreon. Kita-kits sa tunay na extreme. Kinumpirma ng rescue team na normal ang kondisyon ng nyebe noong umaga. Walang babala ng avalanche na inilabas, ngunit hindi napansin sa dilim ang malalakas na hangin kamakailan na tahimik na bumuo ng delikadong bulsa ng yelo sa itaas ng ruta. Kahit ang mga pinakabeteranong umakyat tulad ni Roger ay hindi natukoy ang mga di nakikitang panganib na ito hanggang sa huli na ang lahat. Noong oras na yon, ipinaalala ng Mont Blanc sa mga umaakyat ang isang mapait na katotohanan. Hindi palaging proteksyon ang karanasan. Minsan ang bundok ay tumitira ng walang babala. Gaya ng sinasabi ng maraming umaakyat, hindi nagbibigay ng puntos ang mga bundok para sa mga nagawa mo noon. Tiyak na naituro na ni Payne ang aral na ito sa maraming estudyante. Sa isang malupit na biro ng Tadhana, yun din ang aral na sa huli ikikitil sa kanyang buhay. Nakakalungkot man, hindi ito ang unang beses na turo ng mabibigat na aral ang Mont Blanc sa mga umaakyat.
4 na taon pa lang ang lumipas, ipinakita na ng bundok ang tunay nitong likas sa isang iglap ng kaguluhan na patuloy pa ring bumabagabag sa mga nakaligtas. Katapos lang ng 3:00 ng madaling araw noong Agosto 24, 2008. Mataas sa Col Dumedi, halos 12,000 talampakan ang taas mula sa antas ng dagat at nakasilong sa ilalim ng matarik na pader ng Aiguille de Medis. Puno ng tahimik na sigla ang Cosmic Hat. Sa loob, isinasara ang kanilang mga jacket, hinihigpitan ng mga bota at sinusuri ang lubid ng mga umaakyat mula sa iba't ibang panig ng Europa. Ang kubol na ito, nasa 11,800 kalampakan ang pangunahing panimulang punto para sa gustong umakyat sa Mont Blanc sa 3 months na ruta. Halos 50 umaakyat ang lumabas sa manipis at nagyelong hangin, ang kanilang headlamp ay bumubuo ng bilog sa nyebe habang nakakabit-kabit ng lubid sa maliliit na grupo. Karamihan sa kanila ay hindi makakakilala ng pangalan, pero sa mga unang oras na iyon, iisa ang kanilang layunin. Tawirin ang Mont Blanc du Tacul at Mont Madi at baka-baka sakaling makatayo sa pinakamataas na tuktok ng Alps pagsikat ng araw. Kung di mo pa naranasang umakyat sa bundok bago magbukang liwayway, kakaibang karanasan ito. Tahimik ang mundo, tanging langit-ningit ng krampon sa lumang nyebe ang maririnig. Parang ginagawang kristal ng lamig ang hangin. Ang hininga mo ay bumubuo ng mga ulap na nakabitin ng hindi gumagalaw sa paligid ng iyong headlamp. Lahat ng tao sa paligid mo ay kumikilos ng maingat sa lamig, nagbubuga ng mga ulap na nakabitin sa liwanag ng kanilang mga headlamp. Ito ay halo ng pananabik, kaba at tiwala. Lahat ay naniniwala na kung susundin nila ang landas, magtatalian ng lubid at gagawin ng tama, makikita nila ang araw na sumisikat sa ibabaw ng ulap. Wala sa mga umaakyat ang nakakaalam na sa mataas na bahagi sa itaas nila, tahimik na namumuo ang panganib. Isang bloke ng yelo na kasinlaki ng apartment at tinatawag ng mga umaakyat na sirok ay dahan-dahang nabibiyak. Ang mga ilong formasyon na ito ay kilala sa pagiging hindi matatag at maaring tumagal ng dekada o biglang bumagsak ng walang babala. Nang umagang iyon, pinili ni Siro ang ikalawang opsyon. Nangyari ito nang walang babala. Isang saglit, maingat na umaakyat ang mga tao. Maya-maya, bumasag sa dilim ang malalim at malakas na tunog nang sumabog ang dambuhalang sirok. Gumuhong parang kulog ang toneladang yelo pababa ng dalisdis, tumama ng harapan sa ilang grupo ng mga umaki at nagdulot ng malaking pagguho ng nyebe na tumabon sa ruta. Sa ilang sandali lang, ang mga headlamp na parang banayad na hanay ng mga bituin na paakyat sa bundok ay biglang naglaho. Nilamon ng gumagalaw na pader ng nyebe, yelo at mga debris. Para sa mga umaakyat sa daraanan, wala nang oras para makatugon. May ilan na ramdam bumigay ang lupa sa ilalim nila at ang iba ay puting bumalot mula sa itaas lang ang nakita. May ilan na natumba at tinangay pababa ng dalisdis, hindi makahinga o makagalaw at hindi alam kung titigil pa ba sila. Nang muling tumahimik at bumalik sa katahimikan ang mga bundok, nagsikap ang mga nakaligtas na mahukay ang kanilang sarili sa anumang paraan, lumilinga para hanapin ang mga kasama at sumisigaw ng mga pangalan sa dilim. May ilan na masuwerte, nasa labas sila ng mismong pagguho at nagawa nilang tumulong sa iba. Pero para sa iba, huli na ang lahat. Nang humupa ang nyebe, agad rumesponde ang rescue team. Pero malupit ang katotohanan. 8 climber ang namatay noong umaga na yon, 4 mula Alemanya, 3 mula Switzerland at isang Austrian guide. 7 ang nasugatan, ilan ay malala ang sugat. Nagkalat at nagkabuhol-buhol sa malalim na nyebe ang kanilang gamit, lubid at palakol. Kinumpirma ng ulat na normal ang kondisyon noong araw na yon. Walang babala ng avalanche at hindi inaasahan ang pagbagsak ng sirok. Paalala lang na sa Mont Blanc, kahit may sapat kang kasanayan at karanasan, may mga panganib pa rin hindi mo makikita o may iwasan. Hanggang ngayon, makikita mo pa rin ang bakas ng avalanche sa Mont Blanc du Tacul mula sa lambak ng Chamonix. Matalim na paalala kung gaano kabilis magbago ang lahat sa bundok na pinapangarap akyatin ng marami, ngunit iilan lang ang tunay na nakakaunawa. Hindi sa ika-21 siglo nagsimula ang nakamamatay na reputasyon ng Mont Blanc. Bago dumating ang modernong kagamitan, pagtataya ng panahon mula sa satellite at mabilis na komunikasyon, madugo na ang kasaysayan ng bundok. Noong Hulyo 7, 1967, Pranses na alpinista ang nagsimulang akyatin ang Ahuy Vert, isang tuktok na may taas na labing 3,524 talampakan sa hanay ng Mont Blanc. Kasama nila si Charles Bozen, isang pambansang bayani na nanalo ng gintong medalya sa slalom noong 1962 World Championships sa kanyang bayan sa Chamonix.
Nanalo rin siya ng tansong medalya sa slalom noong 1900 at 60 Winter Olympics at mga pilak na medalya sa combined event noong 1900 at 56 at 1900 at 60 World Championships. Sa edad na 31 si Boesen ay nasa rurok ng lakas at kasikatan nang magpasya siyang lumipat mula sa skiing patungo sa pag-akyat ng bundok. Kasama niya ang ilan sa pinakamagagaling na mountain guide ng rehiyon na may maraming taong karanasan sa mga dalisdis na ito. Halos perpekto ang panahon ng umagang iyon para umakyat. Malinaw ang langit sa Alps at kumikislap ang nyebe sa araw habang umaakyat ang grupo sa matarik na hilagang kanlurang dalisdis ng bundok. Patuloy silang umaakyat, makakatali sila sa isang lubid para sa kaligtasan at maingat na sumusulong. Pagsapit ng huling bahagi ng umaga, malapit na sa tuktok ang grupo, konting hakbang na lang sa kanilang layunin. Isipin mo ang tagpo ng umagang yon. Malinaw ang langit at ang araw ay nagpapainit na sa nyebe habang patuloy na umaakyat ang grupo hakbang ng hakbang pataas. Siguradong may nararamdaman silang kasabikan sa paligid. Malapit na sila sa tuktok, sa katunayan, ilang daang talampakan na lang ang natitira. Maaaring nagbibiro sila o nakatutok lang sa maayos na paghinga at pag-apak, nagtitiwala bawat isa sa lubid at mga kaibigang kasama rito. Subukang isipin ang sandaling yon, matagal ka nang umaakyat at nang-angalay na ang mga kalamnan mo. Pero malapit ka na, kita mo na ang tuktok. Bigla mong maririnig ang tunog na iyon, nakakatakot at di mapagkakamali ang tunog na kinatatakutan ng bawat umaakyat ng bundok. Biglang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanilang mga bota. Isang napakalaking tipak ng nyebe ang naputol mula sa ibabaw at dumiretso papunta sa kanila. Wala nang oras para makatugon. Sa isang iglap bago sila tamaan ng avalanche, alam ng mga umaakyat kung ano mismo ang mangyayari at alam nilang wala silang magagawa para pigilan ito. Tinangay ng avalanche ang 7 umaakyat at pinaikot-ikot sila pababa ng mahigit 3,000 talampakan sa ibabaw ng mga bato, nyebe at yelo hanggang sa uminto sila sa malayong ibaba sa mismong Argentière Glacier. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Ang mas nagpapalungkot pa sa kwentong ito ay, batay sa alam natin na yon, sana ay naiwasan ang trahedyang ito. Noong 1964, walang access ang mga umaakyat sa detalyadong avalanche forecast o real-time na impormasyon sa katatagan ng nyebe. Ngayon, umaasa ang mountain team sa pagsusuri ng snowpack, avalanche bulletin at mas detalyadong datos ng panahon para makita ang mga babalang di agad halata. Isa sa mahigpit na binabantayan ng mga guide na yon ay kung paanong ang bagong nyebe ay madaling maging hindi matatag kapag bahagyang tumaas ang temperatura. Noong 1964, primitive pa ang agam tungkol sa avalanche. Walang paraan ang mga umaakyat para malaman na naglalakad na pala sila sa isang parang bomba na anumang oras pwedeng sumabog. Hindi nailigtas si Charles Boesen ng kanyang determinasyon bilang Olympian mula sa batas ng pisika. Hindi nakikipagtawaran ang bundok, hindi ito nakikipagkompromiso, kumilos lang ito. Walang halaga ang galing, kasikatan at lakas kapag bumubulusok ang toneladang nyebe sa bilis na 70 milya kada oras. Lumipas ang mga dekada pero di naging maawain ang Mont Blanc. Madalas, maliliit at di halatang pagkakamali ang sanhi ng matitinding trahedya. Isang maling tapak, isang maluwag na tornilyo, isang sandali ng pagod at yan mismo ang nangyari noong Agosto 12, 2014. Kung nasa Argentière Refuge ka noon, makikita mong may 6 na umaakyat na naghahanda bago sumikat ang araw. Pinangunahan ang grupo ng isang iginagalang na gabay mula sa Union Nationale des Centres de Plein Air o UCPA sa madaling salita. Isang Pranses na organisasyong nagpapadali ng abot-kayang outdoor sports at ang pag-akyat na ito ay bahagi ng advanced course ng UCPA. Nakapokus pero masiglang lahat. Hindi ito ang unang beses nila sa glacier, malayo na sila sa pagiging baguhan. Simple lang ang plano. Aakyatin nila ang Aiguille d'Argentière, isa sa pinakapinagmamalaking tuktok sa kabundukan ng Mont Blanc, tapos bababa sila bago lumambot ang yelo dahil sa init ng araw. Sa papel, ang rutang dadaanan nila, ang Glacier de Milieu, ay hindi naman dapat masyadong delikado. Isa lang itong klasikong akyat sa nyebe na may kamanghamanghang tanawin ng Mont Blanc na nakatayo sa malayo. Umalis sila ng alas 4 ng umaga. Bago sumikat ang araw, naglalakad sila habang umaalog-alog ang mga headlamp nila sa dilim. Parang walang hanggan ang glacier, tahimik maliban sa kaluskos ng crampons at marahang tunog ng mga lubid na dumudulas sa mga kamay na may guwantes.
Pag-init ng araw sa matataas na dalisdis, nakataak na ang grupo sa libu-libong talampakang nyebeng lupain paakyat ng tuktok ng bundok. Magkakasama silang nakatali sa isang lubid at sabay gumagalaw. Tinatawag ng mga umaakyat na simul-climbing ang ganitong estilo ng pag-akyat sa bundok. Mas mabilis ito kaysa maglagay ng anchor sa bawat bahagi pero nangangahulugan ng buong pagtitiwala sa isa't isa. Kung may isang mahulog, buong grupo ay nanganganib. Pero sa umagang ganito, na ang bundok ay kumikislap sa kulay rosas at ginto, parang normal lang, halos ligtas. Tandaan, mga profesional ito, hindi baguhan. Batay sa ulat, tama ang proseso at nararapat ang lahat hanggang ngayon. Pagkatapos, bigla silang nawala. Nang gabing hindi sila nakapag-check-in sa mountain refuge, agad naglunsad ng helicopter search. Alam na ng mga pamilya na may mali. May kakaibang takot na nararamdaman kapag ang mahal mo sa buhay ay hindi pa nakakabalik mula sa bundok sa tamang oras. Bawat oras na lumilipas ay parang bigat na dumidin sa dibdib mo, nagpapahirap huminga, nagpapahirap umasa. Tumatatawag ka at nag-iwan ng mensahe, pero sa loob mo, ramdam mo na ang pinakamasama. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, kinumpirma ng mga nasa helicopter ang pinakamasama. 5 makakahiwalay na bangkay ang natagpuan sa ibabang bahagi ng glacier sa paanan ng bundok. Natagpuan ang gabay na nakasiksik ng malalim sa isang bitak ng yelo, nakatali pa rin sa lubid ng pag-akyat. Ang grupo ay nahulog ng halos 820 talampakan na katumbas ng taas ng isang 8 pupalapag na gusali pababa sa matarek na bahagi ng glacier. Walang nakaligtas. Ano ang nangyari? Inilihim ng bundok ang mga sikreto nito. Walang saksi at walang nakaligtas para magkwento. Pinagdugtong-dugtong ng investigador ang posibleng nangyari at nakakatakot kung gaano ito kasimple. Sa ibaba ng tuktok, sa matarik at matigas na yelo, nagbago ang lahat. Maaaring may itim na yelo o baka pagod lang ang isang binti. Biglang nadulas ang umakyat. Humigpit ang lubid at agad nahila ang anim, nawalan sila ng balanse at nauwi sa kanilang kapahamakan ang pagkakaugnay nila. Sa isang iglap, lahat sila'y napunta sa kanilang huling hantungan. Ang mga pagpili natin at ang napakakitid na pag-ita na nalilika ng mga ito ang humuhubog ng kapalaran mo sa Mont Blanc. Pero minsan, kahit tamang desisyon mo at sinusunod ang patakaran, lumalaban pa rin sa iyo ang bundok. Ngayon, ipinakita ko na sa iyo ang mga avalanche na bigla na lang tumatama. Nasabi ko na rin sa iyo ang tungkol sa mga pagbagsap ng Cyrock na hindi mo mahuhulaan. Ipinaliwanag ko na kung paano ang maling hakbang sa yelo ay maaaring magdulot ng sakuna. Ngunit may isa pang aspeto ng panganib sa Mont Blanc na maaaring pinakamapanlil lang sa lahat. Ang bundok ay pinapaniwala kang napagtagumpayan mo na ito bago nito kunin ang lahat sa iyo. Ipapakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Noong Enero 11, 2000 maagang nagising si Rob at ang kaibigan niyang si James Atkinson sa Chamonix, France. Nasa isang climbing trip sila kasama ang dalawa pa nilang kaibigan, sina James Hooper at Richard Le Bon. Malamig at presko ang umaga, baka mas mababa pa sa nagyelo ang temperatura. Ang langit sa itaas ay malinaw. Noong gabing bago, nagplano ang 4 na magkaibigan tungkol sa pag-akyat, pero kinabukasan nahati sila sa 2 grupo. Nagdesisyon sina Hooper at Le Bon na hindi ituloy ang pag-akyat dahil alanganin ang kondisyon sa araw na yon. Sabik sina Rob at James na subukan ang sarili sa Gervasuti Kurui, isang matarik at technical na ice route sa silangang dalisdis ng Mont Blanc du Takur. Hindi para sa mga baguhan ang Gervasuti Kurloy. Kilala itong napakahirap na ruta na may mga bahagi na umaabot sa 50 degrees ang tarik. Iminumungkahi ng mga eksperto na may karanasan na sa pag-akyat sa yelong Antas 4 pataas bago subukan ito. Pero hindi ordinaryong umaakyat si Rob. Siya, pagkatapos ng lahat, ang binatang nakatayo sa tuktok ng mundo sa edad na 19, ang lalaking naglakbay mula Hilaga hanggang Timog Polo. Kung may karapat dapat magtiwala sa sarili sa bundok, si Rob Gauntlet iyon. Umalis sila ng maaga bago magising ang iba, sabik na umusad habang matigas pa ang yelo. Plano nilang umakyat agad at unahin ang episyensya, hindi sa labis na proteksyon. Mabilis at magaan, paniniwala ng alpinista. Habang tulog ang mga kaibigan nila, umakyat sina Rob at James sa kora. Lumiwanad ang araw at nawala ang mga ulap, lumitaw ang kakaibang asul ng Alps na natatangi rito. Magkasama silang gumalaw sa yelo at nyebe, 2 silang ngumunting anyo laban sa malawak na puting kalawakan ng Mont Blanc. At pagkatapos, wala na. Walang tawag sa radyo, walang sagot sa text message, walang pagbabalik sa kubo. Sa Chamonix, nag-alala ang mga kaibigan nila Rob at James nang di sila makontak ng hapon.
Nakipag-ugnayan si James Hooper sa Mountain Rescue pero nakatanggap siya ng nakapanlulumong balita. Natagpuan ng umagang, iyon ang mga bangkay ng dalawang umakyat sa Herbasuti Kurwa na nahulog ng humigit kumulang 2,000 talampakan. Ano ang nangyari dun sa itaas? Walang makakalam ng tiyak. Walang saksi o nakaligtas na makakapagkwento ng nangyari. Maaring may bumigay na maluwag na tipak ng yelo. Maaring dumulas ang krampon sa matigas na yelo o isang saglit ng pagod ang naging sanhi ng pagkakamali. Ano man ang dahilan, nang nagsimulang mahulog sila sa matarik na bahagi, hindi na napigilan. Napansin ng Mountain Rescue Team sa Chamonix na kahit maganda ang panahon at kompleto ang gamit ng mga umaakyat, may matinding trahediya pa rin nangyari. Sa kanilang mismong pananalita, misteryo kung paano sila namatay. Ayon sa teorya, may umakyat na nahulog at nahila rin pababa ang kanyang kasama dahil magkadugtong sila ng tali. Naumpirma lang ng investigasyon na nahulog sila pero hindi kung bakit. Siguro akala mo, matapos marinig ang mga kwentong ito, iiwasan na ng mga climber ang Mont Blanc, di ba? Mali. Bawat taon, mahigit 20,000 katao ang sumusubok na marating ang tuktok nito. 20,000. Iyan ay halos 60 katao bawat araw tuwing climbing season. At dahil sa siksikan ng mga tao, patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay. Noong 2017 iniwan ng isang climber ang 9 na taong gulang niyang anak mag-isa sa bundok habang siya'y nauna sa tuktok. Dahil sa biglang pagbabago ng panahon, isinugal ng mga tagapagligtas ang buhay para may ligtas ang bata. Noong 2011, umabot sa nakakagulat na 150 katao ang nagtangkang marating ang tuktok sa isang araw ng Agosto. Matagal nang hinihiling ng mga lokal na alkalde sa awtoridad na magpatupad ng permit at quota para limitahan ang pagpasok. Noong 2020 matapos ang panibagong sunod-sunod na mga nasawi, naglagay talaga ng opisyal na karatula si Mayor John Mark Bayet ng St. Gervais sa simula ng isang tanyag na ruta sa Mont Blanc. Nakasaad dito sa bahagi, pansin, ang pag-akyat sa bundok ay isang seryosong gawain kung saan kailangan mong harapin at tanggapin ang kamatayan. Malaya ang pag-akyat sa tuktok ng Mont Blanc pero bawal ang mamatay o magdulot ng kamatayan. Sa palagay ko, Mont Blanc ang pinakamapanganib na bundok sa mundo. Hindi dahil ito ang pinakamataas, pinakamatarik, pinakamalamig o pinakamalayo, kundi dahil pinapaniwala nito ang tao na madali lang akyatin. Pwede kang bumaba sa cable car sa 12,000 talampakan na parang nasa shopping mall ka lang. Inakit ka nito gamit ang brochure na may malinaw na langit at banayad na niyebeng dalisdis. Bulong nito, tingnan mo kung gaano ko kalapit. Tingnan mo kung gaano kadaling marating. Kaya mo to. At kapag sumagot na ang bundok, sa pamamagitan ng mga pagguho ng nyebe, mga bumabagsak na tipak ng yelo, bagyo at mga siwang sa yelo, mga pagkawala, huli na ang lahat. Sa 5 kwento na ibinahagi ko sa inyo ngayon, 32 katao ang namatay. 32. Isipin mong sandali yan. Mula sa mga batikang gabay, kampyon ng Olimpiko, batang henyo at weekend adventurer, lahat sila bahagi na ng madilim na kasaysayan ng bundok. Kaya kapag may nagpakita sa iyo ng larawan ng Mont Blanc at nagsabing, hindi ba ang galing kung maakyat mo yan balang araw? Tandaan mo ang mga kwentong ito. Tandaan, sa likod ng postcard na tanawin, may bundok na kumitil ng daan-daan, marahil libu-libong buhay sa pagdaan ng panahon. At kung maakit ka mang pumunta ron, gaya ng marami, lapitan mo ito ng may kababaang loob, paghahanda at kaalaman na minsan sa mga dalisdis ng Mont Blanc kahit diyon ay hindi sapat. Salamat sa panonood, magkita tayo uli. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.